o ipinuslit ang mga produkto Hello guys, dahil so walang this is kaukulang the papeles. bus-vacation. Dito nakarehistro This is just sa ating the National news Meat Inspection Service, packaging, yung handling, yung storage, don't mind the nasa, ano sound. to, refrigerated or So it's a bus-vacation. kitang-kita Look natin at na hindi it, maayos at very clear yung violation sa Food Safety Act. Tinatayang aabot sa isang Oh, milyong no, piso that's ang it. halaga ng Ad. kasama sa mga natagpuan dito, itong mga frozen products na kadalasang ginagamit sa mga restaurant. Sabi ng DA, lubhang mapanganib sa kalusugan kapag nakain ito ng mga tao, kaya pinag-iingat nila ang publiko. Posible ang nilang ginadala ang mga frozen products sa mga samgipsal at shabu-shabu restaurant o ibinebenta online. Matagal nilang minamanmanan ang pasilidad, lalo sa ito. Hindi pa nahuhuli ang may-ari at hindi pa rin nagbibigay ng opisyal na pahayag ang mga empleyado nito. Very glaring po yung i-recommend na po namin ng issuance ng warrant of seizure. Yung sinalo talaga. Kung hindi mo papapasukin, nandun ka sa labas, hindi mo siya makikita may cold storage. Ikinandado na ang mga cold storage facility. We're waking up this ng mga produkto sa loob ng warehouse. Kapag ito ay nasa loob dito, sasampahan sa anti-smart act. Jervis Manahan, ABS-CBN. Tama ka dyan, Alvin. Inilunsad ng miyembro ng SB19 na si Stel ang kanyang solo single na Room. Kasabay nito, pinaalala niya sa class na mag-ingat sa mga binibitawang salita. Ito'y kaugnay sa insidente sa ang volleyball player na si Cici Rondina. Samantala, sold out naman agad ang Baguio at Cebu concert ng Bini sa darating na Hulyo. Nagpapatrol. Let's go. Teleport to a new map. Breath of fresh air ang hatid ng bagong K-pop boy group na Yes My Love. Dahil revivals at cover versions ng Pinoy hits ang kanilang piyesa. Ramdam nila ang pressure dahil classic songs ng iconic Philippine singers ang kanilang binibigyan ng buhay. Gaya ng Laging Naroon Ka ni Jaya. Mas behave yun. Hanggang ngayon kanila. At bakit Alright, I think this is the alright, I think that's what my son's saying. Yeah, bro. Pero gusto namin i-grab yung pressure na yan. Kasi syempre gusto po namin mag-pay homage. Let's go, baby, baby. OPM. Let's go, baby, Singers baby. natin. Girl power naman sa pagtakbo ang ipapamalas ng Nations Girl Group ng Bini sa kanilang Bini Fun Run sa June 23. Sa Quirino Grandstand ang starting point ng 5-kilometer fun run na magsisimula ng alas 4 ng madaling araw. 1,200 pesos ang regular price ng registration na magsisimula sa Sabado. At 999 I don't like discounted price naman You know para sa mga that. exclusive members ng fan club website. Samantala, sold out na agad ang concert tickets ng Biniverse sa Baguio at Cebu. At may ilang tickets na natitira na lang sa General Santos City Lake. Mula naman sa grupong SB19, all set na rin si Stel para sa kanyang solo era. Ngayong araw, inilunsad ni Stel ang kanyang solo single na Room. This is Stel's era. Stel's era ngayon is older, is more mature, sexier, ready for mature roles. Hindi, ano lang po, siguro mas confident. Okay. He can do a lot of things without hesitation. Pero muling nilinaw ni Stel na hindi siya aalis sa grupo. Magsa-solo but priority ang group. Okay. Yun naman po ang pinaka-number one sa amin. Like, Okay. we can do our solos, pero wag kakalimutan yung group. Samantala, matapos magkaroon ng issue sa pagitan ng ilang fans ng SB19 at ng national team volleyball player na si Cici Rondina, nais ni Stel na personal na makausap ang Alas Pilipinas Ace. So, kanya mag-apologize sa personal. Ma'am, kaya mag-sorry man lang. Do not take the bus or the game will crash. Out of hand na siya eh. Oh, yeah, I forgot about that. Parang No, parang looks like the ads sasabihin here. mo lang, ay,
ganyan po pala, ito po pala mapakilala ko na sa This acting. Ganun na lang. Pero hindi ko rin siya masisisi, baka siguro yun yung burst ng emotion na. Mapapanood ang buong panayam kay Stel sa news.abs-cbn.com at sa official YouTube channel ng we're not gonna continue our vacation. Muling tumatanggi ang mga super dahil sa inaasahang oil price hike sa susunod na linggo. Doon pasakit naman ito sa mga unconsolidated jeepneys na nanganganib pang mahuli sa patuloy na pamamasada. Live na nagpapatrol sa Bilboa sa Quezon City, si Andrea Tagiles. Andy, hanggang kailan pa natin naasahan itong dagdag presyo sa produktong petrolyo? Shoes and different. Alvin, ayon sa Department of Energy, baka hanggang Setyembre pa itong magiging urong-sulong ng pagdalaw ng presyo ng produktong petrolyo, lalo para sa Pilipinas na nag-aangkat lang kasi ng langis. Ito ay dahil sa Oktubre pa lang malalaman kung magkakaroon ba ng karagdagang supply mula sa mga oil exporting countries. Dahil nakabakasyon na ang karamihan ng mga estudyante, mas lalo pang humina ang biyahe ng tsuper na si Alan. Kwento niya, minsan hindi na siya kumakain maghapon. Uwi sa pamilya at nang may matira pa na Okay, wait, panggas. I'm gonna make it safe. Imbis na lang, imbis na mag-uulam ng Wait, I'm gonna make it safe. isda o gulay, hindi mo kailangan maglugaw muna sa Gonna umaga make it safe. para may ano lang, I'm gonna make it safe. may tawid lang yung gutom. Ang tricycle driver naman na si Edwin, hindi na maalala kung kailan huling nakapagpa-full tank. Wala gano'ng pinikita, o di lang. Yun, pagkain lang ngayon, parang bili ng bigat. Kaya problemado na ulit sa namumurong oil price hike sa Martes. Maglalaro sa 1.40 hanggang 1.70 ang pwedeng itaas ng presyo ng diesel kada litro. 60 hanggang 85 centavos sa gasolina at halos 2 piso naman ang Takpan mo estimated iba dagdag kasi sa pag natuyo, benzin. hindi nasusulat. Ito'y matapos ang naging Hindi gamit rollback nito ng gloves. linggo. Ayon sa Energy Department, urong-sulong talaga ang galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado dahil halos pantay lang ang dami ng supply sa laki ng demand. Kaya bawat pagbabago sa demand, binabantayan. Posible lang umanong mag-stabilize ang sitwasyon sa Oktubre kung matutuloy ang pinaplanong pagtataas ng produksyon ng langis ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Doon natin makikita yung fundamental factor na mayroong dagdag na supply. Eh kung ngayon mga speculative, wala ho yan. Medyo ho ang price. Mas malaki rin ang demand sa diesel, kaya mas malaki ang dagdag kaysa sa gasolina. Inaasahan po na tataas po yung demand, lalo na po sa mga Northern Hemisphere countries kasi po papunta sa summer. So, lalo na po sa US, pumasok po yung driving season. Doble naman ang pahirap sa unconsolidated jeepneys dahil bukod sa nagmamahal na diesel, bago pa silang mahuli kung saan may bantang multa na aabot ng 50,000 pesos. Hindi rin naman ako sila pwedeng tumitin na lang sa mga masada. Kailangan natin sa bumiyahe para po sa pamilya. Pero wala pa namang hulihan. Ayon sa MMDA, nag-aantay pa ito ng guidelines sa panghuhuli ng mga Hey, kolorong give me jeepney. all your money. Wala pa po kami na-receive, This is pero a may robbery. invitation po kami sa June 20 to meet with various agencies, PNP, DOTR, LTFRB. You know what? Siguro You know kasama what? po yan sa Fine, pag-uusapan. fine. Una nang sinabi ng LTFRB na bagamat meron na itong nagawang enforcement guidelines, kailangan na itong bahan ng Transportation Department. Do it that way, huh? Do it that way, huh? Do it that way. Do Alvin, it isa that sa way. mga sinasabing rason ng mga tsuper, ng mga motorista, kung bakit nahihirapan sila sa pagtitipid ng gasolina ay lagi kasi sila nalilipit sa traffic. At base sa sitwasyon ngayong gabi, umuusad pa naman yung mga sasakyan dito sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue dito sa may Bilboa. Pero unti-unti nang nadadagdagan yung volume ng mga sasakyan. No? Kaya dyan sa may papuntang ay talagang bumabagal na yung daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, expected na itong ganitong kalaking volume, lalo kung hindi na Crap. baseline data. Pero sa westbound lane naman, I got super melon to help us. ay mas maluwag naman ang takbo ng mga sasakyan. Samantala, sa may EDSA Orense sa Makati, magkabilang lane o
parehas na southbound lane at northbound lane ang What year? ng traffic Superman. congestion. My dad. North Luzon Expressway o Okay. NLEX para naman sa mga nagpaplanong umuwi sa probinsya. You're gonna die, and you're gonna pay for killing those people. You're gonna. That hurts my eyes. Ay mahaba ang build-up din sa northbound lane sa may mga lupa. Kaya baka yung mga ibang motorista dyan, That's a baka huge isipin noise. lang nila na lipasin muna nila itong traffic ngayon dyan at mamaya na Stop so I lang can become stronger. at lagi rin payo ng NLEX bago pa man umalis ng bahay siguraduhin na Correct. loadan So na my new yung skills are improving. Andre, hindi naman nagpapadyang ulan. Super Taka, go here. Sa ngayon, Alvin, hindi naman umuulan pero Super Taka. naghihintay tayong sumalang, no? Medyo umaambon-ambon na. So kung magtuloy-tuloy yung masamang panahon, baka makadagdag pa yun sa sitwasyon ng traffic o sa pagkakasikip ng daloy ng traffic. Hindi magkakaroon ng pagkalma sa paggamit ng mga gadgets sa eskwelahan. Nagpapatrol, easy. Dalawang beses na nakukumpiskahan ng cellphone sa eskwelahan ang 15 anyos na anak ni Karen na si Francine. Ayon sa ina, may pagkakataon na aapektuhan ng pag-aaral ng anak sa sobrang pagbababa nito sa gadgets. Pero hindi na naman ayaw na maiwasang magdala ng cellphone sa school. Kasi po for emergency purposes, kasi sa office ko, nagtatrabaho ko ng asawa. Sila lang po ang naiiwan after po ng school. May phone po siya para po mag-update kung You think Supermelon will be killing this guy. Na nagbabawal sa paggamit ng gadgets sa oras ng klase sa kindergarten hanggang senior high school. Oh yeah, let's go, baby. This guy is cool. Nakaaapekto sa academic performance ng mga mag-aaral ang paggamit ng gadget at pataas din ang tsansang masangkot sila sa cyberbullying. Sangayon si Francine sa panukala, pero may pag-aalinlangan naman ang kanyang ina. Kasi mas maintindihan. My master did it. He's gonna turn to worship. Yung pagdina, yung during emergency na. Paano po yung mangyayari na kapag kailangan mong kontakin or kung kailangan akong kontakin ng anak ko. Sa ilalim ng panukala, papayagan pa rin ang paggamit ng gadget sa school, gaya na lamang sa mga presentation at emergency situations. Pagod din ang Teachers Dignity Coalition sa panukala kung hindi naman ito total ban at Wait lang, videoing. Wait lang, malapit na ako. Para sa pagtuturo at mga estudyante para sa mga lesson. We have to think na marami no, dun sa mga gamit o ginagamit ng mga bata natin ngayon ay nandun na sa kanilang cellphones. May calculator yan, himbakan niya ng mga modules and even ng e-books. Yung cellphone talaga ang ginagamit. Lalo na dun sa mga mas mataas na grade level. Education Secretary at Vice President Sara Duterte Yeah, I'm one of his teams. He said you can take him from daddy, baby. So I'm gonna take on him easily. Dapat may mga exceptions. Particularly kung ginagamit sa learning and sa ilalim ng panukalang batas, magiging But that was mandato ni still DepEd worth ang it. paggawa ng Because I'm gonna guidelines shoot at papatawan ng parusa ang mga eskwelahan unworth hindi it. susunod dito. I'm worth it. ABS-CBN News. Pinaghahandaan na ng Department sa power distribution No, that was my sa only Pilipinas. wish. Sabi ng DOE, magiging sa supply ng kuryente matapos bumaba My auto hand, I got super abilities. bukas
sa transmission at distribution facilities. Ayon kay DOE Assistant Secretary, pinag-aaralan nila kung paano na makapagsusupply ulit ng kuryente sa mga customer sa Time to heal myself. Samantala, balik sa serbisyo na rin ang ilang pumayang planta dito sa sagsagan ng tag-init. You exploded it, the room. The rubber hydroelectric plants. The names of the rubber wind. Even though I lost my arm. Let's go. Latest was yesterday night. We had Pacific 1 and SL Tech Unit 2 coming online yesterday. However, we still have the ratings of this current plant. This is relative also to the shift doon sa temperatures natin, no? Dahil nagkakaroon naman tayo ng moisture. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ang dami na naghahanap. Kailan ba muling magpapaulan ng habagat? At uulan ba ngayong long weekend? Alvin, muling umiihip ang habagat pero sa kandurang bahagi naman yan ng Southern Luzon, Visayas at ng Mindanao. Patuloy namang nakaaapekto ang easterlies sa silangang bahagi po ng Pilipinas kaya makararanas pa rin ng at makalinsangang panahon bago ang naman ng thunderstorm pagsama ng ngayong Biyernes pumalo sa 52 degrees Celsius na nasa extreme danger level na ang heat index dyan sa Infanta, Quezon. At ngayong Sabado at Linggo, higit 25 lugar pa ang makararanas ng delikadong heat index ayon sa Pag-asa. Maglalaro sa 45 hanggang 48 degrees Celsius ang mararamdamang init Sabado at Linggo sa Cagayan City, Kasibulan, Aurora, Apari, Cagayan, Baler, Aurora at maging sa Dagupan City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Luzon, Sabado pa ng hapon uulan sa may Cordillera, Calabarzon at Mindoro at sa gabi maulan naman sa western part ng Central Luzon, lalo po sa may Zambales. Linggo ng madaling araw may mga pagulan din sa ilang lugar sa Central Southern Luzon at mula hapon hanggang gabi. I'm videoing! Bahagi ng Luzon, lalo po Wait lang, malapit naman ako. Sa Palawan, hapon ng Sabado, may mga aasang pagulan sa halos buong probinsya. Ngayon din po sa araw ng Linggo at pagsapit ng gabi may mga pagulan pa sa Northern Palawan. Sa Visayas, Sabado ng umaga, meron din mga pagulan sa ilang sa hapon, dito po sa at mag-init sa Negros. Linggo naman ng tanghali, uulan na sa halos buong Pagkayaan at malakas na ulan sa hapon, lalo dito sa may Panay at Southern. Sabado po ng hapon, magiging maulan sa maraming bahagi, lalo po dito sa may Okay, wait lang. Soxergen, ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at maulan pa sa ilang bahagi ng Davao sa Sabado ng gabi. Sa linggo naman, pagkakaroon ng maulan sa halos buong Mindanao at mas maulan po sa gitna ng durang bahagi ng Mindanao. Tayo naman sa Metro Manila, Sabado ng hapon. Make me model again. Sa umaga at pagkapananghalian tuloy-tuloy na po hanggang gabi posible ang magpapalala. At yan po ang magiging ng panahon. Ako po sa Yes. Wait lang, I'm almost done videoing. Who wants to get time to get cooked up? I don't look very active, sa multi-million peso investment scam sa Parañaque City. Ang otoridad ang buong ngayong taon. Masusi siyang minanmanan hanggang sa tuluyang madakip ang 7 sa bisa ng warrant of arrest.